127th year anniversary ng Siege of Baler, pinagdiwang sa Aurora. Alamin natin ang mga kaganapan mula sa Good Edu News Report ni Paul Alvin Pacielo. Kultura, kasaysayan, at pagkakaibigan. Ang mga ito ang naging sentro ng komemorasyon ng ika-127 taon ng makasaysayang Siege of Baler at ika-23 taon naman ng pagkakaibigan ng bansang Pilipinas at Espanya. Ngunit, ang tanong, alam pa ba ng kasalukuyang henerasyon ang kwento ng ating lokal na kasaysayan? Samahan ninyo akong alamin ang pulso ng mga Balereño. Ma'am, may tanong kami sa inyo. Bilang taga-Aurora, pamilyar pa po ba kayo sa kwento ng Siege of Baler? Oo naman, syempre taga rito ako sa Baler. Kinuwento sa amin ng aming mga lolo, ng lola, ng mga magulang na dito pala sa Baler, yung huling mga Kastilang mga sundalo, dito sila huling nagkampo. Nice na hanggang ngayon po, alam nyo pa rin. Ang tanong lamang, alam pa ba ito ng kasalukuyang henerasyon? Ay oo naman kasi kinukwento yan sa mga school, kinukwento namin sa aming mga kapatid, sa aming mga anak, sa aming mga estudyante. At saka syempre, pinapaalam din kaya nga nagkakaroon tayo ng pagdiriwang taon-taon. Kung alam pa rin ito ng mga nakatatanda, paano kaya ang mga bata? Narito tayo ngayon sa Aurora National Science High School at alamin natin kung alam pa ba ng mga estudyante ang ating lokal na kasaysayan. So mag-ambush interview tayo. Ma'am, pwede kang ma-interview? Saglit lang to. Okay. Alam mo ba kung bakit dito sa bayan ng Baler ginagawa ang Philippine-Spanish Friendship Day? General Emilio Aguinaldo issued an order requiring the Spanish soldiers who been under siege within the Baler's chapel for nearly a year, and it to be treated as friends and not as enemies. Ang galing. Anong pangalan mo? Andrea Lynn C. Castro po. Maraming salamat, Andrea Lynn. Ano nga ba ang totoong nangyari sa Siege of Baler? Tara, balikan natin ang kasaysayan. Oktubre ng taong 1987 nang maganap ang sanduguan ng mga lokal na katipunero sa bayan ng Baler na binansagang unang putok sa Dikaluyungan. Disyembre ng kaparehong taon nang malagdaan naman ang kasunduan sa biyak na bato na naglalayong matigil ang revolusyon. Humantong ito sa pagkakalagas ng bilang ng mga sundalong pinamumunuan sa Luzon ni Kapitan Enrique de las Morenas mula sa 400 na naging 50 na lamang. Pebrero 1898 nang marating nila ang bayan ng Baler. At upang maprotektahan ang maliit na bilang ng kanilang hukbo, nagkubkob ang nasa 54 na kazadores, kabilang na ang kanilang mga opisyal sa loob mismo ng simbahan noong ika-27 ng Hunyo. Mahigit 800 katipunerong Balereño sa pamumuno ni Teodorico Luna Novicio ang nakapalibot sa simbahan, ngunit hindi umubra ang kanilang armas upang paguhuin ang simbahan. Disyembre 1898 nang magwakas ang madugong digmaang Amerikano-Espanyol sa pamamagitan ng kasunduan sa Paris. Wala ng hukbo ng bansang Espanya ang nagkakampo sa Pilipinas maliban sa mga naiwan sa simbahan ng Baler. Ang kawalan ng supply ng pagkain at pagkakaroon ng iba't ibang sakit ang naging pangunahing dahilan ng kamatayan ng ilan nilang kasamahan sa loob ng pinagtataguan, kabilang na ang kanilang kapitan. Ilang pagtatangka ang ginawa ng mga katipunero upang ibalita sa kanila na sumuko na ang Espanya sa Estados Unidos. Ngunit dahil sa pag-aakalang propaganda lamang ang mga ito, nanatili sila sa loob ng simbahan na tumagal ng halos 1 taon. Tanging isang pahayagang Espanyol lamang na El Imparcia ang nakakumbinsi sa nooy tumatayong pinuno ng kanilang hukbo na si Teniente Saturnino Martin Cerezo na matagal na ngang wala sa kamay ng Espanya ang bansang Pilipinas.
Ikalawa ng Hunyo, taong 1899, tuluyan na ngang lumabas ng simbahan ang natitirang buhay na 33 sundalo. Sa halip na patayin, sinalubong ng mga Balereño ang mga kaaway ng pagtanggap, ginamot, binihisan at pinakain. Kinilala ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang tagpong ito sa pamamagitan ng isang dekreto noong ika-30 ng Hunyo ng taon ding iyon. Ligtas na nakabalik sa kanilang bansa ang mga sundalong Kastila. Bit-bit, hindi lamang ang mapait na karanasan sa loob ng simbahan, kundi maging ang kabutihang ipinaranas ng mga Balereño. Isang digmaan na nagwakas sa pagkakaibigan. Sa simbahang ito mismo naganap ang pagkubkob ng 54 na kazadores o mga sundalong Kastila na tumagal mula June 27, 1898 hanggang June 2, 1899. Naitampok din sa iba't ibang pelikula ang makasaysayang Siege of Baler. At noong 2003, sa pamamagitan ng Republic Act No. 9187 na pinagtibay ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sinimulan ang pagdiriwang ng Philippine-Spanish Friendship Day taon-taon sa bayan ng Baler. At sa ika-23 taon nitong komemorasyon, iba't ibang gawaing pangkultura at pangkasaysayan ang inilunsad na nagtatampok sa mga talentong kinasasalaminan ng sanib kultura ng dalawang bansa. Wika ang isa sa mga nagsisilbing bigkis ng Espanya at Pilipinas, kaya't sinisikap ng bayan ng Baler na maunawaan ang wika ng ating mga banyagang kaibigan, ang wikang Espanyol. At ngayon ngang taon, mga Espanyol mismo ang nagturo ng kanilang lengguwahe. ¿Cuál es la importancia of teaching español to estudiantes filipinos, señor? Creo que la importancia de enseñar español a estudiantes no es exclusivamente a estudiantes filipinos. So basically, I think that teaching Spanish it's important not exclusively to Filipino students, but to students in general. So I think that because Spanish is a global language and it's important in the global stage. So whoever is willing to learn Spanish, I think it would be beneficial for him or her. Muchas gracias, señor. Thank you very much. Maraming salamat. Me llamo Marion Edward. Tengo 15 años. Estudios in Aurora Nacional Science High School. This gave us a lot of basic knowledge such as how to approach someone, because that is the basic in Spanish, how to approach and how to say hi to other people. Maliit na bayan ang Baler, ngunit sa bayang ito naisilang ang pagkakaibigang Espanya at Pilipinas. Salama. We are very happy to be here celebrating the friendship between Spain and the Philippines. And I think here in Aurora National Science High School is a perfect example of how you can show the friendship. Like all these students who want to learn Spanish and they are so happy to interact with us. We feel very appreciated and we're very, very glad and grateful for the opportunity to come here to Baler and to be for a day enjoying this beautiful city. Maraming pait ang naranasan ng ating mga ninuno sa panahon ng pananakop. Ngunit pinatunayan ng mga Balereño na ang pagpapakita ng kabutihan sa mga kaaway at pagtanggap sa kanila bilang mga bagong kaibigan ay isang hakbang tungo sa kapayapaan. Isang aral na dapat matutuhan ng ating mga kabataang mag-aaral na itinuturing nating pag-asa ng bayan. At yan ang pinakahuling balitang aming tinutukan dito sa Bayan ng Baler. Kasama ang buong SDO Aurora Broadcast Team, ako si Paul Alvin Facelo. Nagmamahal sa kasaysayan, disfrutando la historia at marangal na umaaksyon para sa edukasyon, Central Luzon.